Short devotional based on Mark 12 verses 1 hanggang 12 King James Version. Ang talinhaga tungkol sa masamang magsasaka. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos, pero kanino mo inaangkin ang ani? Minsan, hindi tayo magnanakaw ng gamit kundi ng karapatan ng Diyos sa buhay natin. Stewards o agaw. Ang ubasan ay sa Diyos. Ang tanong, tapat ba tayong katiwala o maastang may-ari? Topics: Stewardship, Obedience, Accountability, Rejection of Christ, God's Authority, Fruitfulness. Title: Kanino ang ubsan? The vineyard belongs to God. Introduction. Sa Mark 12 verses 1 hanggang 12, gumamit si Jesus ng talinghaga tungkol sa isang ubasan. Maayos ang pagkakagawa, kumpleto ang proteksyon, at ipinagkatiwala sa mga magsasaka. Ngunit nang dumating ang panahon ng ani, tumanggi silang magbigay. Sa halip na igalang ang may-ari, inangkin nila ang ubasan, pati ang anak ng may-ari, pinatay. Hindi lang ito kwento ng Israel noon. Salamin ito ng puso ng tao ngayon. Reflection. Ang ubasan ay simbolo ng buhay, ministry, resources, at pagkakataong bigay ng Diyos. Ang mga magsasaka ay larawan ng mga taong nakinabang sa biyaya ng Diyos, pero ayaw sumunod sa Kanya. Paulit-ulit nagpadala ang Diyos ng lingkod, mga propeta, paalala, at babala, pero tinanggihan. Sa huli, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Having yet therefore one son, his well-beloved, he sent him also last unto them, Mark 12 verse 6. Pero imbes na igalang si Kristo, siya'y itinaboy at pinatay. At dito bumigat ang mensahe. Kapag patuloy nating tinatanggihan si Jesus, nawawala sa atin ang ipinagkatiwala ng Diyos. Prayer. Panginoon, patawarin mo ako kung minsan ay inangkin ko ang hindi naman akin. Salamat sa ubasan na ipinagkatiwala mo, ang buhay, oras, lakas, at mga biyaya. Tulungan mo akong maging tapat na katiwala, hindi mapagmataas na magsasaka. Tinatanggap ko si Jesus hindi bilang banta sa aking plano, kundi bilang Panginoon ng aking buhay. Mamunga nawa ako para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen.